Hi mga kabeshi! So magluluto tayo ngayon ng pigar-pigar for today's video. Ang pigar-pigar po ay sikat po ito sa Pangasinan. Ito ay napakasimpleng ulam na gawa sa maninipis na hiwa ng karning baga or pwede ka po din gumamit ng karning kalabaw. Dinidip fried lang ito ng mabilisan na may halong repolyo at sibuyas. At ang ibig sabihin po ng pigar-pigar ay ito ay to mix or toss. So ano pang hinihintay natin? Let's get started and welcome sa panlasang lot-lot charot! So una po ay mag-slice lang po tayo ng sibuyas. At alam nyo ba mga kabeshi, wak na sibuyas lang talaga ang nagpapaiyak sa akin ngayon. Char! At pangalawa, hiwain naman natin ang repolyo mga kabeshiwak at hindi natin to ihahalo at ang hirap mag-voice over mga kabeshiwak kasi nung niluluto ko to ay napakatamad kong magsalita. So ngayon naman mga kabeshiwak, hihiwain natin itong beef natin na maninipis lang at sirloin beef po ang gamit natin. Ay nako, dapat hiwain ng maninipis. Para madali lang siyang nguyain, mga kabeshiwak. Alam niyo ba yun? So ayan mga kabeshi, tapos na po nating hiniwa-hiwa ng maninipis. So ngayon naman, titimplahan natin ito ng asin, paminta para masaya, charot. Next, oyster sauce. Pero optional lamang ito, kung wala kayong oyster sauce, pwede naman po kayong humingi sa mga kapitbahay nyo, charot. Lagyan ng liquid seasoning, pwede din naman i-escape ito kung naubusan na kayo. At next naman, lagyan natin ito ng soy sauce. So ito yung pinaka-importanting sangkap dito, so hindi natin ito pwedeng baliwalain mga kabeshiwak, okay? Kung wala kayong toyo dyan, kunin nyo muna yung mga toyo ng mga asawa nyo dyan, charot. Okay mga kabeshi, let's mix it together and forever, charot. So pwede nating ibabad ito at least 30 minutes or kahit hindi na pwede din naman lalo na at gutom na kayo. So magpainit po tayo ng kawali at kapag mainit na pwede na natin lagyan ng mantika. Dagdagan lang po yung mantika. Kasi i-deep fry natin yung beef, repolyo at sibuyas. And then mga kabeshi, kapag mainit na po yung mantika sa kawali, pwede na po natin lutuin yung beef. Lutuin lang natin ito hanggang sa mawala yung pagka-pink or pagka-red ng ating beef. So wag po nating i-overcook mga kabeshi kasi kukunat po yung ating beef. So, sa puntong ito, pwede na po natin ilagay yung repolyo at saka yung sibuyas. Haluin natin ito hanggang sa maluto yung ating gulay. And then, magpakita tayo sa camera para lalong sumarap yung ating niluluto. At para makita nyo na rin kung gaano kaganda ang kusinera. Char, tarot lang mga kabeshi. Baka sabihin nyo makapal ang mukha ko ha. Minsan, totoo, pero minsan, hindi naman. Char. So, ang pigar-pigar mga kabeshiwak is pwede nyo po itong isaw-saw sa patis na may kasamang suka kung sa feeling nyo yung timpla ay hindi siya masyadong maalat. Ayan, kapag mahilig kayo sa maalat-alat, ayan, sige, isaw-saw nyo lang sa maraming patis para masaya, ganun. So, ayan mga kabeshi, another recipe na naman po yung ating natutunan for today's video. So, I'm so proud dahil ang dami ko nang natutunang recipe. So, feeling ko tuloy talagang napaka-ulirang asawa ko na talaga mga kabeshiwak. Charot lang. At gusto ko lang i-share sa inyo na kalimitan o karamihan ng aking niluluto ay super nagugustuhan ng aking ulirang asawa. At sa loob ng isang linggo, 2 araw lang siya nagda-rice, Tuesday and Thursday. And minimake sure ko na masasarapan talaga siya sa mga niluluto ko mga kabeshiwag. O di ba napaka-sweet kong misis? Charot lang. So hindi na siya makakakita ng isang katulad ko. Maganda na, sweet pa. Saan ka pa? Charot lang mga kabeshi. Joke lang. So, sa puntong ito mga kabeshi, is luto na po yung ating pigar-pigar. So, gagamit lang po tayo ng strainer para madrain po yung mantika. So, ayan mga kabeshi, luto na po yung ating pigar-pigar. So, ayan o, muusok-usok pa yan. Bango. Amoy nyo. Amoy masarap. Tikman natin. So, tikman natin siya. Oops. Ayan. 1, 2, 3, bite. Grabe mga kabeshi, sobrang sarap at malinamnam po yung beef niya. And hindi po siya makunat mga kabeshi, kahit tikman nyo. O, tikman nyo, para maniwala kayo. So yun nga, ang sarap niya, talagang sobrang sarap. Kapag natikman nyo ito mga kabeshi, tiyak na makakalimutan nyo na naman ang mga sakit at hinagpis dyan sa puso nyo. Ayan o. Tikman natin yung repolyo or cabbage. Tikman natin. Ang sarap. Ang sarap ng cabbage din, grabe. So yan. So yung mga kabeshi, sobrang sarap ng aking niluto ngayon. And take note, first time ko lang po itong niluto. And ang pigar-pigar mga kabeshi
ito yung pinakasikat pagkain sa Pangasinan. Usually nakikita mo sa mga kalye, ganon, sa parang street food siya. Basta usually nakikita mo siya sa kalye. And natatandaan ko noon, nung nagtitinda po ako ng mani sa Dagupan, pati po kasi tendera po ako ng mani na nilaga, mani na pinirito, ganoon. Tapos iniikot-ikot ko po yung buong downtown ng Dagupan. And nakikita ko po itong pigar-pigar sa mga kalye. At talagang kapag nakikita ko, gustong kumain. Kaya lang namamahalan po ako sa presyo niya noon. Kasi nga, wala tayong budget para dito sa pigar-pigar noon. Dahil nagtitinda lang po tayo ng mani noon. So, ang alam ko kasi, ang pigar-pigar talaga is medyo pricey siya noon sa Dagupan. Ito ay pinakasikat na pagkain doon mga kabeshi. At kapag nakikita mo talaga doon sa mga kalye, ang daming kumakain po. So, hindi ko alam kung bakit pigar-pigar. Pigar-pigar. Kasi ang pigar-pigar is Pangasinan na word. And ang alam ko, ang pigar-pigar kasi kapag, alam mo yung pag natutulog ka, pigar ka ng pigar. Ganun ba yung ibig sabihin? Yung pigar ka ng pigar, no? Ag ka makaugi, pigar ka ng pigar, ganun. Pigar ka ng pigar. Nalasi, pigar ka ng pigar ditan? Kanan nanay mo, di ba? Tapos, ibig sabihin nun, kapag pigar ka ng pigar, is hindi ka makatulog, ganun. Mayroon kang iniisip, ganun. Dami kong sinabi, no? So, yan. Isa na naman pong recipe ang aking natutunan for today's video, mga kabeshiwak. So, try nyo din po ito. Napakadaling lutuin. Thanks for watching. Bye! Kain po!